Lumalakas ngayon ang mga pahayag sa social media na diumano'y napahiya o kikinain ng kampo ni Inday Sara ang prosecution panel sa isinagawang pretrial conference ng impeachment case. Ang sentro ng usapan ay ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison at ang lead prosecutor na si Congresswoman Beatrix Listro. Subalit kapag tiningnan ang mga aktual na ulat at impormasyong lumabas matapos ang pagdinig, walang malinaw na indikasyon na nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari. Kung totoong nagkaroon ng matinding pagdurog o pagkapahiya sa panig ng prosecution, malamang ay naging malaking balita ito sa mainstream media at sa mga mamamahayag na sumusubaybay sa kaso. Ngunit wala namang ganitong ulat na lumabas. Sa katunayan, ang mga naging pahayag mula sa kampo ng prosecution ay nakatuon hindi sa pagkatalo kundi sa kanilang obserbasyon sa pretrial brief na inihay ng depensa. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution, wala umanong bagong argumento ang kampo ni Inday Sara. Nanatili umano ang kanilang mga pangunahing depensa, pagtanggi sa mga akusasyon at pagkwestiyon sa proseso ng impeachment, kabilang ang mga usapin tungkol sa due process at jurisdiction. Ayon pa sa prosecution, nakadidismaya umano na hindi direktang sinasagot ng depensa ang mga pangunahing alegasyon. Sa halip, mas nakasentro ang kanilang argumento sa mga procedural issues kaysa sa mismong nilalaman ng mga paratang. Isa rin sa mga usaping lumitaw ay ang pagtatangka ng depensa na limitahan ang mga ebidensya at testigong maaaring iharap sa paglilitis. Nais umano nilang tanggapin lamang ang mga materyal na nakalakip sa orihinal na impeachment complaint. Gayunman, hindi pa ito pinal na desisyon dahil ang impeachment court pa rin ang magpapasya sa mga ganitong usapin. Mahalagang tandaan na ang naganap ay pretrial conference pa lamang. Sa yugtong ito, karaniwang inaayos ang listahan ng mga testigo, pagmamarka ng mga ebidensya, mga stipulation of facts, at iba pang procedural matters. Hindi pa ito ang bahagi kung saan nagkakaroon ng matinding legal na sagutan na maaaring magsilbing batayan kung sino ang mas mahusay o mas mahina sa dalawang panig. Dahil dito, maraming nagtataka kung saan nagmula ang naratibong tinalo o kinain ng depensa ang prosecution. Wala pang aktual na paglilitis, wala pang presentasyon ng mga testigo, at wala pang masusing pagtatanong sa mga ebidensya. Ang tunay na sukatan ng husay ng magkabilang panig ay makikita pa lamang kapag nagsimula na ang formal na trial. Para sa maraming tagamasid, napatunayan na ni Congresswoman Beatrix Listro ang kanyang kakayahan sa mga nakaraang pagdinig sa Kamara. Kilala siya sa pagiging kalmado, ngunit matalas sa paghawak ng mga legal na usapin. Dahil dito, marami ang naniniwalang masyado pang maaga upang magdeklara ng panalo o pagkatalo batay lamang sa isang pretrial conference. Samantala, ayon kay Antonio Trillians IV, tila nagiging mas komplikado ang sitwasyon para sa kampo ni Inday Sara habang papalapit ang pagsisimula ng impeachment trial. Ayon sa kanya, may mga indikasyong may mga hakbang na ginagawa upang maantala o hindi matuloy ang paglilitis sa itinakdang petsa. Gayunman, ang mga pahayag na ito ay nananatiling bahagi ng umiiral na debate at hindi pa napapatunayan sa anumang formal na proseso.